Magandang umaga mga ka-backyard. Ayan, ngayong umaga, ang gagawin ko ay magbubunot ako ng mga damo sa aking mga aquatic plants. Ayan, nakikita nyo sa aking likod. Sobrang dami ng mga damo. Kasi nga laging nag-uulan, kaya nabuhay na naman yung mga damo. So ito, papakita ko sa inyo. Ito mga ka-backyard. Ayan o, ang daming mga damo. So ayan, ito yung mga damo. Ayan, na kailangan nating bunutin. Ayan, ito yung marble na Echinidorus. Ito pa yung isa kong problema rito, itong mga pennywort. Sobrang dami. Ayan, kita nyo, ang kapal lagi ng pennywort dito. Mabilis silang dumami. Ayan, no. Pero, itong pennywort na to, best seller ko rin ito sa, sa Shopee store. Ito mga pennywort, kaya hindi ko talaga sila maalis-alis. So, yan, kailangan ko silang bunutin kasi naagawan na nila ng nutrients yung ibang mga aquatic plants. Gaya nitong aromatica, ayan, hindi na dumami. Kasi nga, ang dami ng mga damo na nakikinabang din sa nutrients na dapat sila yung unang nakakakuha. Ayan, yun yung mangyayari pagka hindi natin nililinis yung ating mga aquatic plants. Usually, ito ang nagiging mga problema ng mga naka-immerse na mga aquatic plants. Yung mga damo. Ayan, ito yung common na problema pagka immerse yung inyong mga tanim. Ayan, dito ang dami pa. Gaya ito, yung mga aking mga parrot feather, ayan, no. Hindi na rin sila lumalago kasi nga ang dami ng damo. Kailangan na talagang linisin. Ayan. Nung una kong tinanim to, halos walang damo dito. Ngayon, ayan, ang kapal na rin ng damo. Kasabay silang lumalago. Kaya ito maliliit kasi lagi ko yung hinaharvestan. Itong mga parrot feather na yan. Kasi mabenta rin to araw-araw, may order nito sa akin sa Shopee. Itong mga parrot feather. Ayan, ang daming damo na kailangang linisin. Ganito talaga lagi yung sistema pagka katapos ng ulan, mga 2 days, 3 days na nag-uulan, kasabay nun, tutubo na naman yung mga damo. Ayan. So, kaka-harvest ko lang ito last week. Ito na naman sila. Ang dami na naman. Ayan, ito. Ano yan? Carpet plants ito. Yan. Hindi hinihingal ako. Ayan, carpet plants ito, yung mga dwarf hair grass. Kasi dati itong taniman ng dwarf hair grass ito. Nung may tubig pa rito. Ayan, tumubo na naman sila. Ayan, ang dami na naman. Oh. Mabilis lang kasi buhayin ang mga dwarf hair grass. Pero hindi na ako nagbebenta nito kasi may pangit yung yung quality. Nakita nyo medyo brown. Kaya hindi ko na siya binibenta, tsaka kaunti Ayan. Kasi per-tab ang bentahan yan. So wala na akong pagtataniman. Hindi rin sila pwede sa nag-try na ako sa planggana. Mahirap din buhayin. Kailangan talaga nasa ganito siya nakalagay. Ewan ko sa iba nakakabuhay. Pero sa akin, nahihirapan ako, kaya hindi muna ako nagtatanim ng gantong klaseng carpet plants. Ayan, kita nyo yung mga pennywort. Ang dami, oh. Ayan, ang daming pennywort, oh. Ayan, lapitan natin. Ayan. Ayan, ang dami nila. Ayun, oh, ang ganito, no. Ayan, ang kapal na naman. Kasabay na kumakapal nila itong mga wisteria. Ayan, water wisteria. Ayan. So, bunot-bunot ng damo. Ayan, kailangan talaga. Ayan. So, puntahan pa natin yung ibang mga halaman nandun. So, pinakita ko lang sa inyo yung pagbubunot, pero mamaya, i-general cleaning ko yan. Bubunutin ko lahat ng damo kasi hindi pwedeng laging maraming damo yung aquatic plants. Ayan. So, ito yung mga, itong mga Ludwiga mosaic, Inclinata green, tapos Ludwiga white. Ayan, stricta. So ayan, kung matatanong nyo naman kung ano ba yung silbi nito sa ating mga backyard. So ito, meron din tong karagdagang kita. Pwede rin magbigay ng karagdagang kita sa atin sa ating backyard. Tsaka madali siyang i-maintain. Hindi kagaya ng iba, lalo na yung mga livestock, mga isda, na mahirap i-maintain, mahirap paramihin. Ito, itatanim mo lang sila, didiligin mo lang, bubunutan mo lang ng damo after
After 1 month, ayan, ganyan nakalago. Ayan, oh. Ito, 1 month pa lang yan. Mga Inclinata Green. Nabili ko yan sa Shopee. 12 stem lang yan, no, binili ko. Ayan, kita mo ngayon. Ayan. So, pwede na ako magtinda. Ayan, meron na ako sariling production ng Inclinata Green. So, ganun yung ginagawa kong system dito. Bibili lang ako ng materyales sa Shopee, mga 12 stem lang. Then, itatanim ko after 1 month. Ayan na, marami na. Tapos, pagkakakitaan ko na siya. So, yan, pwede magbigay ng extra income sa atin ang pagtatanim ng mga aquatic plants.